Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang very interesting na smartphone today, which is a Vivo Y31D. Ito na kayang perfect smartphone para sa'yo. Tara, pag-usapan natin. Ayan, so for today's content, pag-uusapan natin itong Vivo Y31D. So very interesting itong smartphone na to kasi yun nga, medyo trending siya nung nakarang buwan dahil marami ring nagka-interest dito even though medyo mataas talaga ang presyo niya or meron siyang hefty price tag. So kasi ito mga idol, meron kasi itong SRP na 16,000 pesos for the 6 gig 128, 19,000 pesos for the 6 gig 256 and 21,000 pesos for the 8 gig 256. Pero meron tong online exclusive which is yung binili natin 4 gig 128 nasa around 13,000, nasa around 11 to 12,000 pesos ish yung price niya. Minsan bumabalik sa 13. Ganon yung presyo nito mga idol, yung 4 gig 128. Yun nga, pag sa online nyo binili, medyo mura nyo siya makukuha. Nasa 11 to 12,000 pesos. Stop mo yung video, may shopping button dito. Minsan sumasagad pa to ng 10,000. Basta meron kayong mega voucher galing dito sa ating video. Kaya dito lang kayo bibili netong Vivo Y31D. Dahil pag dito kayo bumili, may naghihintay pa sa inyo additional discount voucher up to 1 to 2,000 pesos off. So expect na natin talaga ang presyo ng mga smartphones ngayon medyo mataas. Pero syempre, we need to be practical in buying things. Kaya dito sa ating video, i-full review rin natin siya sa mga ibang part ng ating video mga idol. Pero dito, i-unbox lang natin siya. So yun nga, 4 gig 128, ang color na pinili natin is color white. And tara, mga idol, samahan nyo kayo unbox itong Vivo Y31D. So ito yung box ng Vivo Y31D. So wala namang bago when it comes sa box niya. Ayan siya. So dito sa likod, meron tayo ditong 4 GB of RAM and 128 GB of internal storage with 72 mAh battery capacity with 44 watt fast charging, Snapdragon 6S Gen 2 processor, IP68 or IP69 water and dust resistant, dual stereo speakers. Ang maganda dito is up to 400% volume, which is very interesting. So ayan siya, color white. Dalawang colors ang available. Meron tayong white and navy blue. Okay, open na natin to. Ayan, Vivo Y31D. So maya na to, tignan na natin yung content ng box. So we have your free jelly case. So wala namang new when it comes sa libre nila. Still a jelly case na pang temporary lang. Meron tayong quick start guide and a warranty card. Meron tayong kasamang fast charging. It's a 44 watt fast charging, USB Type-C cable, and a SIM eject tool. So yun lang naman yung content ng box. It's very simple. So dito tayo ngayon sa mismong smartphone. Ayan. So, this is the Vivo Y31D in color white. So, check natin in 3, 2, 1. Oh, wow. Ang sexy. Ayan, oh. Ganda, oh. May effect. Oh, may effect pang ganyan, oh. So, in fairness for the color, napakaganda mga idol. And very interesting dito, ang laki ng battery niya pero hindi siya ganun kabigat. Ayun ang maganda naman dito. So meron tayong dual rear camera setup with a microphone sa kanyang camera, which is very new. And meron tayo ditong LED notification light and yung flash. Sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas is microphone. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman is a microphone, Type-C port at speaker grips. At sa bibili ng smartphone na to, syempre good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. And syempre, lagay natin yung free jelly case. Ayan. So lagay nyo muna yung free jelly case niya para ma-protectionan out of the box itong smartphone na to. And syempre, maganda na may protection na siya sa display. So open na natin si Vivo Y31D. Ayan. Vivo powered by Android. So, setup ko muna to mga idol. Balikan ko kayo. So, ayan mga idol, na setup na natin si si Vivo Y31D. So, unang napansin natin dito, syempre yung large display, yung kanyang mataas na screen brightness. So, in fairness naman for the screen brightness, bumawi naman sila
So, even though it's HD plus 720p for a price tag na wow, above 10,000 pesos, hindi ko ina-expect yun kasi syempre ano to expect nyo for the popular brands like Vivo, expect nyo na entry level specs is for mid-range price ngayon like the Vivo Y31D, HD plus 720p resolution. So again, bumawi nga sila sa nits of brightness. Napakataas is 1200 nits of brightness naman siya. So sa display, let's check yung kanyang refresh rate, smart adaptation. So it's up to 120Hz screen refresh rate for syempre footer animation. So, let's check yung about phone niya. So, yan, Vivo Y31D with Qualcomm Snapdragon 6S Gen 2 with 4G processor. 4G processor. It's 2.9 GHz naman. So, mataas naman yung clock speed niya pero still is an Adreno 610. So, it is not great for gaming, lalo na sa mga heavy games. Pero when it comes sa mga day-to-day performance or tasks like casual things, okay naman ng Vivo Y31D. And maganda dito, it's Origin OS 6 na po itong smartphone na to. So, let's try yung kanyang camera since si Vivo talamak yan sa smartphone na meron magandang camera performance. So, let's try. Again, quick disclaimer, it's indoor shots tayo ngayon. Ayan. So, let's check. Ayan. So, in fairness for the low light shot, is okay naman na mapoprovide ni Vivo Y31D, ha? Nagulat ako dito, wala kasing any specification for the camera neto sa secondary. Ito, which is ito. Pero, when it comes ito, as you can see naman sa kanyang camera, meron siyang ultra-wide. Pero, sobrang konti lang. So, it's wide-angle lens, not ultra-wide, pero wide-angle lens siya. Ayan, no, konti lang naman. Hindi siya yung ganun ka sobrang wider. Pero it's still a wide-angle lens. Pero dito, nakita natin na it's a dual rear camera system pero hindi nila ini-specify na mismong dual camera to. Hindi nila ini-specify yung mismo pangalawang camera niya. May nakikita tayong depth camera. Ayan. So, 2x up to 10 times. So, ayun, okay naman. So, sa first impression natin, sinabi na, hindi ko alam din na meron tong wide angle lens. So, ayan, sa mga bibili nito, good news, hindi ini-specify sa mga ibang site. Meron po itong wide angle lens. It's not ultra wide, pero wide angle lens siya. So, meron tayong portrait mode for background blur and night mode. So, let's take yung kanyang front-facing camera. The front-facing camera is 8 megapixels. Grabe talaga pag sa Vivo. Tignan nyo naman, naging mukha akong Koreangot. Di ba? So, beautification is okay na okay at maraming magugustuhan talaga yung beautification nitong Vivo Y31D. So, ayan, kung interested kayo smartphone na to, yung link niya nandito sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dito. Again, mura at bagsak presyo lang mo kuha itong smartphone na to. So, ayan mga idol, na-unbox na natin si Vivo Y31D. Next naman is bigay natin yung first impressions ko based ngayon sa mismo actual unit na natin. Kasi gumawa tayo ng first impression based lang sa kanyang specification, wala pa unit ngayon. Gagawa tayo ngayon ng first impression na nahawakan na natin si Vivo Y31D. Unang-unang lalapag natin design and aesthetic. Tulad na sabi ko, lahat na ng smartphone na Vivo na na-try ko, sobrang ganda ng mga design. Dagdag niya pa tong Vivo Y31D. Sobrang outstanding yung design nitong smartphone na to. Very premium looking. Ayan, talagang makakuha to ng attention ng mga consumers. Para siyang pearly white na ganyan. Ang ganda, oh. Sobrang premium. Talagang pag gagamitin nyo to. So, pag gagamitin nyo to, talagang eye-catcher siya dahil sa kanyang stunning design. In fairness, malaki yung battery niya, 7,200 mAh battery capacity. Hindi naman siya ganun katabaan at bigat. Okay? So, okay naman yung kanyang ergonomics, yung light, yung weight niya, and of course, yung kanyang form factor. Next, yung kanyang display. So, sa display, yun nga, ano na natin siya na-try. For the brightness level, napakaganda. Tingnan nyo naman, no, yung reflection pa lang nung nakita nyo naman dito pa lang sa natin na maliwanag talaga yung smartphone. So, it's 1200 nits of brightness, 1250 to be exact, and napakataas. So, perfect na perfect to gamitin sa outdoor. Hindi kayo mahihirapan gamitin ng Vivo Y31D, which is yan talaga yung karamihan ng hinahanap din ng mga consumers natin, yung meron magandang screen brightness outdoor. And syempre, it's 120Hz screen refresh rate for smoother animation.
Screen size is okay, punch hole, napakaganda addition. The main problem is the resolution is HD plus 720p. Tulad ng sinabi ko kanina, parang magiging new normal na ulit sa mid-range na mga popular brands like Oppo, Vivo, Honor, ano pa ba, Samsung, yung hindi transyon, sabihin na natin, yung mga labas transyon, makikita na natin ang new normal nila is HD plus 720p for a mid-range device na dapat talaga ina-accept na is Full HD plus 1080p. Which is, tulad ng sinabi ko, paurong yung mga specification ng mga popular brands dahil sobrang mahal po ng RAM dahil sa RAM shortage at medyo lalala pa yan sa 2027 kaya kailangan natin maghanda sa mga presyo ng smartphones today. Kaya, again, napakalaking tulong ng online shops para sa inyo kasi pag binili nyo yun sa mall, skyrocket ang presyo. Parang feeling ko, babawi na lang mga brands, to be honest, sa mga freebies. So, huwag kayo mapanin lang sa mga freebies. Mas maganda pa rin makuha nyo ng mas better price na may freebies, syempre, dito sa online. Yung maganda naman sa online, di ba? Mura na nga at may freebies pa kayo nakukuha pa. Yun ang malupit doon. Dito lang kayo bibili sa ating video. Tap mo yung video. May shopping button dito. Ayan, mura nyo lang makukuha dito ang Vivo Y31D dahil sa ating video ay may exclusive discount voucher up to 1 to 2,000 pesos off. Di ba? Napakalaking tulong sa mga consumers natin. And, yun. It's HD plus 720p pero ulitin ko, dahil mataas ang screen brightness niya, nakakadagdag siya sa quality, magandang quality ng display. So, hindi siya wash out to be honest. Maganda yung color reproduction niya in fairness. Very sharp naman yung kanyang yung display dahil sa taas nga ng screen brightness. Next is the Origin OS. Siyempre, napaka-clean ng Origin OS. At so far, so good naman yung Origin OS 6. Kaya kung gusto nyo rin ma-experience ang Origin OS 6, Vivo Y31D is good to go rin para sa inyo. So, wala nang FunTouch OS, is Origin OS na. Nag-switch sila sa Origin para magfo-focus sila more on sa AI. Next, ito itatry ko talaga to. It's water resistant. It's IP68 water dust resistant. Yun yung legit dito. Yun ang maganda. So, pwede po ito masubmerge sa water within 30 minutes sa fresh water. Pero sa pool, pwede siya, pero sobrang saglit lang. I-water test natin ito. Pero yan ang isang maganda dito. Yung kanyang water protection is pang flagship level at yan yung bibili at yan yung parang yung bibili nyo talaga dito sa Vivo Y31D. Next, yung battery, malaki yung battery, 7,200 mAh battery capacity with 44 watt fast charging rate. So, malaki battery capacity nito, paldong-paldo kayo sa battery nito. Kaya sa mga consumers na top priority when buying a smartphone is of course battery performance. Ito na ang magandang isuggest sa inyo ang Vivo Y31D. And hindi lang yun, mabilis din siya mag-charge 44 watts. So, hassle-free mag-charge, tapos hassle-free rin gamitin ang kanyang battery capacity. So, all-day battery for casual things and for mga gagamitin sa trabaho, paniguradong abot din na isang araw to. In fairness for the camera, yun nga tulad ng sinabi ko kanina, it's 50 megapixel main camera. So, walang ini-specify, marami na akong chinek na site, walang ini-specify na meron tong wide angle lens. So, tinignan natin kanina, nagulat ako na meron siyang slight wide angle lens. Kasi syempre may iba is ultra wide. Yung meron 0.6, 0.5. Ito kasi 0.8. Kaya wide angle lens lang siya. Pero napakalaking addition yan dito. Diba? Hindi siya in-specify sa specification. Pero meron siyang wide angle lens na malaking tulong of course pag nag-content kayo. And meron din siyang macro lens na 2 megapixel. Zooming and wide angle meron sa Vivo Y31D. So, malinaw din. Nakita nyo naman kayo na indoor shot pa lang yung malinaw na. Pero, stay tuned lang dahil itetest natin ito sa outdoor. Makita natin yung performance din itong smartphone na to. Pero, camera-wise, main camera niya sa rear, okay na okay. Kaya super excited na ako matry ito sa outdoor. Real talk, the main problem dito is the processor. Kasi ang processor nito is 4G. So, sad to say, dati na-fix na yan na wala na tayong gano'n nakikitang 4G sa mga presyo na 10,000. So, ngayon, meron na ulit. It's a mid-range smartphone with a entry-level processor. So, it's 4G, 6S Gen 2 processor. It's a 6nm processor. In fairness for the clock speed is 2.9 GHz. Medyo okay naman yung clock speed niya. It's Adreno 610 na when it comes sa GPU niya, it's for an entry-level GPU. So, don't expect too much dito na maglaro ng mga heavy games. Magfe-frame drop yan dahil medyo mababang GPU niya for that kind of games at medyo mababang RAM. To be honest,
Meron namang ino-offer na matataas na RAM ang Vivo Y31D, pero again, for the processor, hindi siya naka-design for solid or heavy gaming. Pero stay tuned lang dahil i-game test nila nito. Kasi syempre, mga consumers natin gusto makita yung performance nito. Pero based sa kanyang processor, it can handle Mobile Legends, COD, Honor of Kings, PUBG, mga ganyan. Pero yung mga super duper bigat like Genshin Impact or WoW, it can run those games, pero may mga frame drops, expect nyo na yan. So, pagdating naman sa mga nagtatrabaho lang, nagsosokmed, gagamitin for TikTok, online business, pwede po ang Vivo Y31D sa mga ganyan. So, ayun mga idol, real talk lang naman, the processor, performance ng processor, no comment, okay naman, it can do the job, all-arounder, pero when it comes sa price, medyo hindi sulit talaga. Marami pong processor na mas worth it sa presyo na 15,000, 14,000 like Dimensity na 5G na, and of course, very powerful na mga Snapdragon 5G rin na processor. So again mga idol, yan ang ating first impression so far dito sa Vivo Y31D. So far, maganda naman yung overall specifications niya. Yes, may mga cons, pero for me, marami namang nangingibabaw na advantages dito sa smartphone na to. Kaya kung interested kayo dito sa Vivo Y31D, tap mo yung video, may shopping button dito. Diyan lang kayo bibili na itong smartphone na to. Dahil dito sa ating video, exclusive lang yan. May makukuha kayong discount na up to 1 to 2,000 pesos off. So sana po, so abangan nyo lang po ating full review, game test natin dito sa smartphone na to.